Duterte. Okay, mamaya na yung patay na yung maisog. Di ba? Mga ka-GP, kaya naman pala nagwawala itong si Baste Duterte, nasasampalin daw niya po itong dating General Torre na dati naka-assign dito sa Quezon City. 'Di ba? Na ang nangyari ay tinapon po doon daw sa Davao dahil sa kanyang kapalpakan doon sa road rage. Oh no. Ngayon mga ka-GP, ay gusto raw sampalin nitong si Baste Duterte. Kaya pala nagyayaw-yaw itong si Mayor Baste. Dahil ay nabuking sa kanilang mga modus operandi. Akalain nyo yun mga kababayan, ipinagmamalaki ng mga DDS vloggers di umano na lowest crime rate daw ang Davao at pinaka-peaceful sa lahat dito sa Pilipinas. Anak ka ng tinapa, kaya naman pala napaka-peaceful. Hindi naman pala inilalag ang kanilang mga krimen na nangyayari doon. Nahuli at nabuking nitong si Torre mga kababayan. Kaya ngayon, pinag-iinitan si General. O, pakinggan nyo. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook. Oy, dinodoktor! Oy, dinodoktor pala yung mga logbook! Grabe yun, oh! Lowest crime rate in the Philippines! Kaya naman pala napakababa. Pinagmamalaki. Ano, ayaw nyong masilip? Na lahat ng katarantaduhan nandyan sa Davao. Biruin nyo, 1,200 fake birth certificate. In and out ang mga Chinese. Tapos mayroon pang mga droga na pumapasok daw di umano. Mayroon pang mga, ano tawag dito mga kababayan? Pabrika ng droga. Tapos sasabihin ninyo, lowest crime rate mga julol. Galit-galitan ka pang inayupak kang Basti ka, galit na galit ka kay Torre. Paano? Pinakialaman yung mga pulis mo? Bakit ba pinakikialaman niya yung mga pulis, mga kababayan? Kasi nga, mukhang mga nailalagay dyan sa Davao, kakilala na ito nila Baste. Mga tauhan ng mga ugok. Pakinggan nyo. Para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Ulitin ko. O pagmanipula sa mga pulis. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2020... Uy, mga taga Singapore! Oh, no! Pakita nyo to ngayon! Pakita nyo sa gobyerno nyo na mga dinodoktor lang pala. Ang Davao na pinaka-safest. Anak kayo ng po! Anak kayo ng mga puwaka ng ina nyo. Mga po dyan talaga kayo. Diba? Ay palagay ko, isa dito yung doktor, yung nagdodoktor-doktoran na pag-uwi daw, mga ka-GP ay adik. Taga Davao ba yun? Hindi ko alam kung taga Davao yun Parang gustong tumira sa Davao. Kung hindi siya doon nakatira. Diba? Baka gustong asawain si Digong. Daming doktor. Grabe kayo. 24 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod sa unang 5 buwan, base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon
ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon. Uy! 19 na police commander, lahat ng kanilang mga blatter, minamanipula. Pinapaunti yung krimen para magmukhang matino. 'Di ba? Ngayon lumalabas, ngayon nagdudugtong-dugtong yung sinasabi nila na sa loob ng isang linggo may dalawang di ko alam kung baliktaran to kayo na lang magsabi. Dalawang nare-rape at isang napapatay or dalawang napapatay at isang nare-rape sa loob ng isang linggo. Grabe, ang tindi ng Davao, mga kababayan. Grabe na ang kasinungalingan nyo. Diba? Mga Duterte, oy! 40 years, kaya pala 40 years na kayo dyan. Wala man lang nagbago. Problema nyo pa rin ang droga. Sabi ng iba, paano hindi nila po problemahin ang droga? Sila mismo ang distributor. Diba? Sila pa mismo ang manufacturer. Tama, sinabi nga ni Digong hindi lang naman na, alam niyo marami talagang mayor dito mga gumagamit ng cocaine. Hindi lang isa. So, ibig sabihin, kasama anak niya. Oh, no. Diba? Mayor daw sa Davao, yes, general. Mayor yung anak niya. Naging mayor din si Inday. Sino pang ibang mayor dyan? Hindi ako nagsabi noon, si Digong. Sabi ni Rowena, paano ba yan? Asawa ng Pangulo, join daw kayo sa pulburo. What? Ano yun? Lovely Dominguez, ang kapal naman ng mukha nila ay kumpara ang Davao dito sa Singapore. Hindi, mga kababayan kinukumpara nila, sila daw ang isa sa mga safest. Diba? Inangatan daw nila ang Singapore. Yun pala, may hocus-pocus. Grabe ang modus operandi ng mga hayop. Diba? Para palabasing kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blatter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang... Na-validate na daw. Paano ba yan, Rowena? Na-validate na yung mga police blatter ay dinudoktor. Alam mo, hindi talaga ako magtataka Yung recto lumipat na talaga sa Davao. Pero yung birth certificate, dinudoktor. Binibigay sa mga Chinese, tapos dito ngayon, blatter, dinudoktor din. Ano kaya susunod na dudoktorin nila, mga kababayan? Diba? Ano kaya ang susunod? Yung boto dyan sa Davao kapag tumakbo si Migs Nograles? Oy! Kayo ha? Pusang gala, shoutout sa'yo ha. Eto na. Ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injuries. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang dalawang police blotter ng Kalinan Police, kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang Wala, grabe talaga, no? Dalawa daw yung police blatter nila. Yung isa yun yung totoo at yung isa yun yung mga dinodoktor. Tapos pag may naghagilap ng police blatter, di ba dalawa? Mga kababayan. So dito, palagay ko ito yung tama. Kunwari nasa kanan yung tama. Yung mali nasa kaliwa. Pag mayroong mga reporter, ipapakita yung kaliwa. Tapos pag may mga aasuntuhing mga pulis, tatakutin ni Mayor yung kanan. Ito, marami kayong paglabag sa batas. Ito, may pinatay kayo. Gagamitin nilang pang, mga kababayan ko. Anong gagawin nila? Pang frame up. Ayun ay sa akin lang ha. Bakit dalawa ang pinapakita nila o dalawa ang blatter na ginagawa nila? Ba't hindi ito nakakarating? 'Di ba? Sa regional.
O ba't hindi dito nakakarating sa national? Kaduda-duda talaga. Grabe, para magmukhang matino ang Davao. Oy, mahiya naman kayo, mga bitter. Ang dugo ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 11 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. Oh, ayun naman pala eh. Tapos gusto mong sampalin si Torre, hamag ka. Di ba? Ipagtanggol niyo na. Pagtanggol niyo to si Baste. Kaya pala sabi ni Torre, oh, yabang lang yan. Yung salita niyan, hindi niya kayang gawin sa totoong buhay. Diba? Kaya palang umangaw-ngaw, mga kababayan, para ma-divert na naman yung balita. Manang-mana talaga, ganyan-ganyan si Inday eh. Diba? Sabi niya, nirelieve yung mga pulis niya. Tinanggal daw. Anong tinanggal? Baka binawasan. Oh. Mahilig talaga kayong magpa-media. Tapos yung pala, meron kayong bulok. Akalain nyo yun, mga ka-JP? Yung bagay na yun, nagagawa nila. Paano pa kayo nakakatulog, no? Sa bagay, wala kayong mga konsensya. Dahil yung tatay mo nga, gusto niyang palitan si Taning eh. Shoutout po, Ma'am Josephine Makatula, Armando Fernandez, Carmelita Ilusorio, Aurora Eldeponso, Rodel Duhig. Shoutout po. Hindi na makatao, no? Yung mga nangyayari dito sa Davao, mga kababayan, ang hirap tumira dito. Pag naging kakampi ka ng Duterte, masisiraan ka ng ulo. Magiging doktor ka rin. Doktor nga lang ng logbook. At magiging doktor ka rin ng kasinungalingan. Baka mamaya si Rowena taga Davao to. Rowena, magkano pa sahod sa'yo per chat? Black Scarface watching from Cagayan. Rowena, nasan ka na? Princess Violet, mga ampalaya, pasok para may pulutan kami sa comment section. Mga anak kayo ng po. Kaya pala, pinagmamalaki ninyo na malinis ang Davao, yung pala, ganon na lang ang kabulukan ninyo. Mas mabaho pa kayo sa Imburnal. Mas mabaho pa kayo sa Malabanan, Poso Negro, mga julol. Putik, hindi lang pala shabu ang dinodoktor. Diba? Hindi lang birth certificate ang dinodoktor. Pati pala mga logbook dinodoktor. Ma'am Jean Karunungan, watching from Hong Kong. Hong Kong ulit? Favorite nyo ang Hong Kong, ha? Sabi ni Rodel Duhi, gusto nyo ba maniwala sa mga Duterte? Wala na maniniwala dyan. Mga kababayan, ako, kung manalo pa yan sa 2028 at 2025, ewan ko na lang. Sabi ni Proudy Ilocana, taga-ilo siguro ni Digong si Rowena. Taga-hugas ng puwet. Baka naman na isa sa mga Palmolive girls daw nitong si Kibuloy, mga kababayan, taga-baba ng pajama. Sabi ni Mami Baby Ruth. Di ba? Ha? Wala pa naman. Genji Kraus, baka si Maharlika yan si Rowena. Hindi pa patol dito si Maharlika. Sabi ni Carmelita Ilisorio, spiritual wife ni Kibulog. Taga-baba ng pajama. Nasa Davao na si Rowena, pinapunta ni Baste. Baka mamaya ito kasi yung mga yan, mga kababayan, kaya nagsisipasok yan. Meron yan silang bayad per chat. Ba? Baka mamaya 50 chat ay 500. Rowena, nasa bulsa mo pala yung pambayad dun sa mga pupunta sa
sa EDSA rally. Francisco Knowing, ka-GB pa shoutout sa Monkeys. Alamin family from Quezon City. Ano ba yan? Monkeys Alamin family, shoutout daw po sa inyo. Coming from Francisco Knowing. At White Knights, yung iba, sulat sa hangin at tubig. Hindi, ngayon lang natin magpasalamat tayo sa administrasyon na to. Nalalaman natin ang bulok ng Davao. Diba? Well, ako mga kababayan, kung may malalaman ako pagkatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ito ay mali, babanatan ko rin to. Pero sa ngayon, syempre, ang pagbanat ko, lahat nasa Duterte. Puro pa-cute eh. Diba? Ay, grabe naman yan, heavy. Ano yung naamoy ko na yan? Baka mamaya mabangag ako niyan, ha? Parang yung tinitira ni Digong, eh. Baby Ruth, pwede yan bayaran mga Gcash mga yan. Nakaw. At Alma Nonan, watching from Hong Kong from Isabela. Opo, ang dami yung mga taga Hong Kong. Talagang grabe kayo. Okay? O, pwede na silang kumanta. Papatapos naman na ako eh. Okay lang yan. Nagpapaalam sila kasi naka 1 hour.